Ang bahay na ito ay itinayo gamit ang kakaibang teknolohiyang walang balangkas at 70% nito ay gawa sa magaan na extruded polystyrene foam. Maaring ito na ang breakthrough sa murang konstruksyon na makakatulong sa ating mga post-Soviet na mabawasan ang agwat ng tirahan at ditirahang metro kwadrado kada tao kumpara sa tinatawag na sibilisadong mundo. Tiyak hindi na magtatagal ang tinatawag na gintong bilyon bilang gintong bilyon, malalaking pagbabago ang naghihintay sa mundo. Ang mga pangarap ng ating mga may-ari ng datsa, mga nakatira sa pribadong sektor, mga lungsod, mga kalapit lugar, mga baryo at nayon tungkol sa sobrang murang konstruksyon ay maaring magsimulang matupad ng mabilis sa lalong madaling panahon. Napakakapakipakinabang ng bidyong ito. Ang pader ng bahay ay gawa sa extruded polystyrene foam na may plaster at fiberglass mesh sa magkabilang gilid. Ang kapal ng pader ay 5 cm ng extruded polystyrene foam at manipis na plaster sa loob at labas na hindi lalampas sa 6 na sentimetro. Dahil ang extruded polystyrene foam ay napaka-epektibong insulator, sapat na ito para sa mga kinakailangan ng gusali, hindi na kailangan ng karagdagang insulation. Mas epektibo at teknolohikal ang pamamaraang ito kaysa frame, block, ladrilyo at mas magaan kaysa monolithic na construction, pati mas mainit kaysa troso. Sa mga pader na gawa sa material na ito, pwedeng maglagay ng maraming homemade, murang pero maganda at matibay na dekorasyong kaiinggitan ng world-class na interior makers. Kahit walang karanasan sa konstruksyon, pwede kang magtayo ng ganitong bahay, pati babae at bata kaya ito. Walang frame o balangkas. Kaunting kahoy lang ang ginamit para sa sistema ng bubong. Sa paggawa ng bubong, gumamit din ng extruded polystyrene foam. 6 na metro ang sukat ng bahay sa bawat gilid. Hanggang ngayon, ito pa rin ang pinakamalaki at pinakakilalang istrukturang alam kong itinayo sa ganitong paraan. Itinayo ito ni Denise at Irina, pamilya mula St. Petersburg, mga kaibigan ng channel na Mga Awit ni Yasha Kosciaka sa lupain sa rehiyon ng Pskov. Plano nilang unti-unting lumipat dito mula sa maingay na metropolis. Hindi naman mataas ang kanilang mga pangarap, kaya umaasa sila na ang paggamit ng sobrang mura at epektibong mga teknolohiya ay magpapakatotoo sa kanilang pangarap. Noong isang taon, bumisita ako sa bahay ng mga kaibigan at gumawa ng video tungkol dito. Ang video ay nagdulot ng maraming komento na may samut-saring tanong. Ang pangunahing tanong ay kung kaya ba talagang tiisin ng ganitong uri ng istruktura ang malalakas na bigat ng niebe na karaniwan sa gitnang bahagi ng bansa at sa mas hilagang mga lugar. Halos tapos na ang taglamig kaya tamang panahon na para alamin ang lahat kaya isa-isa nating pag-usapan. Kamusta sa lahat? Pansamantala akong tumigil sa isa na namang proyekto ng konstruksyon gamit ang pinaplasterang Penoplex na dahil sa teknolohiya kahit malamig ay nagagawa ko pa rin sa maliit na garahe. Maagang umaga, umaalis ako mula Gomel, tumatawid sa Belarus papuntang Hilaga, Kanluran. Sa Gomel, dumating na ang tagsibol at halos wala ng niebe, pero sa Hilaga ng Mogilev, marami pa ring niebe. Dito nakita ko ang kaibigan kong si Konstantin mula sa Bati na Usadba Channel. Dito siya nagpunta mula sa kanyang baryo sa Minsk na rehiyon, dala ng parehong lakas ng kuryosidad at paggalugad na nararamdaman ko rin. Kamusta kaibigan? Mga inobasyon sa sasakyan, pagpainit. Si Konstantin tulad ng inyong abang lingkod ay mahilig sa mga inobasyon. Malinaw na pinapatunayan ito ng modernisasyon ng sistema ng pagpainit ng lumang Toyota. Sa Vitebsk na rehiyon, mas marami pang niebe. Ang dami na kaya hindi na posible makarating sa kubol na pinagmeriendahan natin nung nakaraang biyahe. Hindi nalinis ang paradahan. Tumawid kami sa hangganan ng Belarus at Russia. Nasa Pskov na kami. Lumilihis kami mula highway at dumadaan sa niebeng kalsada sa gitna ng tambak ng niebe at magagandang tanawin. Nandito na kami. Mas maaga dumating sina Dennis at Irina. Bumisita si Irina sa kapitbahay. Samantalang naghintay si Dennis sa amin. Kumusta? Kumusta? Natutuwa akong makita ka. Ang paglalakbay mula sa St. Petersburg ay hindi rin nakaligtas sa mga abentura. Makikita sa mga bakas sa sasakyan ng mga kaibigan na hindi naging madali ang biyahe mula sa hilagang kabisera. Mahigit 2 buwan nang hindi nakapunta ang mga may-ari sa kanilang mga bahay bakasyunan sa probinsya. Sinadya nilang ipagawa ito kasama namin at kayo mga manonood ng Mga Awit ni Yasha Kosciaka at Bahay ni Bati sa bahay na gawa sa extruded polystyrene foam. Ngayon sabay-sabay nating malalaman ang lahat. Bakit ko nga ba sila idinikit ng ganito? Kapag umaakyat ang moisture, lumalabas ito pataas. Pero kung ibabaliktad mo ang mga lamela pababa, mas matatagalan doon ang moisture. Sa mga banyo, lahat ay nagdidikit ng mga lamela pataas.
ganito, para matanggal ang moisture. Ibig sabihin, hindi ako interesado sa init. Mas interesado ako sa moisture. Sa anong anggulo dapat bumagsak ang ulan? Ganito, para pumasok ang tubig dito. Hindi mo pa ba nakita yung pahalang na ulan? Humihinga ang punong ito. Kita mo, kaunti lang. Yung bitak palitada lang yun na nabitak, di ba? Palitada at pintura lang yan. Oo, Sakto ang dating natin. Kung nahuli tayo, matutunaw ang nyebe at baka hindi paniwalaan ng iba na maraming nyebe ngayon taglamig. Oh, halos kalahating metro na doon. hindi mo maaabot ang pundasyon. Tingnan mo rin ang pintura. Dati, pantay na pantay yan nang pininturahan natin. Pero ngayon, ganyan na siya. Lumabas na ang lupa sa ilalim. Oo, pero madulas pa rin yan hanggat di ka maglagay ng gabion dito. Tulad ng sa probinsya, heto, mga gabion na bato. At rehas, metal na lambat at mga bato. Hanggang hindi ka gumawa ng gabion dito, ganyan pa rin ang mangyayari. Madudulas pa rin lahat. Inaasahan ko na rin naman yan na kailangan ko ring harapin yan. Ibig sabihin, maghuhukay pa ako ng 1 metro dito at 1 metro pa doon. Doon, kailangan ko pang gawin lahat ng mga gabion dito. Hindi pwedeng gawing 30 sentimetro lang ang kitid dito. Babagsak kasi. Dapat mga 50 sentimetro ang haba, taas o lapad. Ang maburol na lugar ay nagpapaganda sa paligid pero nagpapahirap sa paglalagay ng mga gusali. Ang paghahanda ng lugar para sa pagtatayo ay mas matrabaho kaysa sa mismong paggawa ng gusali. Oo, heto. Sa mga dugtungan, tama ba? Lahat ng umangat na yan, yung moisture, nanatili pa rin. Ibig sabihin, hindi pa siya natuyo. Kaya ayan, bumaba siya. At nagyelo lang. Problema rin talaga ang pader na to. Kahit may waterproofing at nilagyan, sumisip-sip pa rin ng tubig. Bago kami umalis, basa pa rin. Tingnan mo, astig to. Akala ko tornilyo yan. Akala mo ba yelo na bilog? Oo, akala ko bilog na yelo. Tingnan mo, bilog talaga. Ito ay tulay ng lamig, nakikita mo ba? Oo, nakita namin ito dito. And ito naman ay tornilyo. Tanga, gumawa ng mga butas. Naglagay ng mga bentilasyon. Sinara ang mga iyon. Tapos kinabit ang tabla sa ibabaw. Pagdating ng tagsibol, tanggalin ang tabla at buksan ang bentilasyon para simulan ang proseso. Dennis, pakikwento naman, mula nung huli naming bisita may mga pagbabago sa bubong, katulad ng mga pahalang at A-shape na crossbar na nakikita natin. Bakit mo naisipang gawin lahat ng ito? Una, para masiguro. At pangalawa, kasi lagi nilang sinasabi sa komento na kailangan daw yon. Hindi ko lang nagawa noon. At sa pinakahuling sandali bago kami umalis, anong petsa nga ba? Ika-20. Noong Disyembre, 17 ko sila kinabit. At 18 na kami umalis. Oo, naaalala mo, nag-usap tayo tungkol doon sa pressure sa bubong. Diyan mismo sa puntong yan, kumbaga, doon lahat naiipon. 2 sentimetro lang ang kapal ng sementong nilagay ko dito, walang bakal. Ganito kalalim ang bumigay sa gitna ng poste. Ibig sabihin, may tensyon pa rin talaga sa bubong. Mukhang malaki-laki rin, base sa nakikita natin. Oo, diretso sa hubad na buhangin. Pinantay ko ang buhangin, nagbuhos ng semento at pinatag gamit ang pantay. Ibig sabihin dito kukuha at huhukayin para lagyan ng mas matibay na pundasyon ang poste, siguro. Maglalagay ako ng tiles, dito ko ikakabit. Iaangat ko ang poste ng kasing kapal ng tile. Maglalagay ng malaking ceramic granite tile na 60 x 60, tapos ibababa ko ulit ang poste sa tile. Ibig sabihin magkakaroon ng distansya? Simple lang. Siyempre, simple lang. Hindi ko gagalawin ang may semento. Didikitan ko na lang ng tiles gamit ang pandikit at ilalagay ang malaking ceramic granite sa ibabaw. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit pare-pareho ang layo ng mga yelong buo na yan. Yan pala ay mga tornilyo na nagyayelo, yung ginamit kong pangkabit. Kita mo? Ibig sabihin, mula sa bubong, nagyayelo ang ulo ng tornilyo at dumadaloy dito. Kaya dito nabubuo ang yelo. Kita mo? Lahat sila ay nasa mga dugtungan. Kung saan ako nagkabit, pare-pareho ang layo.
Alin, ito ba yung ginamit mo sa bubong? Oo, yun yung ako. Yung alam mo, yung berdeng gamit ko. Hindi, yun yung Penoplex na kinabit ko. Hindi bubong, kundi Penoplex. Dennis, paano mo ginawa ang plaster? Ganyang ganda ng texture. Pangroll. Mga pader. Pangroll na ordinaryo lang. Pero nagplaster kami kahit umuulan ng nyebe at malamig. Kaya sa ilang bahagi, ayan o. Nagyelo ang pintura pero hindi umatras. Maayos pa rin ang dikit niya. Pero ito yung vinyl na ginamit namin. Vinyl o latex. Kumbaga, kung kakayurin mo siya gamit ang susi. Vinyl o acrylic? Latex o vinyl, kailangan tingnan sa lata. Siyempre, kung kakayurin mo ng susi ng ganito, Hindi naman nakakayot. hindi, matatanggal siya. Pero, ayan o, kita mo, natatanggal siya. Dahil sigurado akong mali ang ginawa kong proseso ng paglalagay. Ginawa namin ito nung malamig at kaya siya kumulubot. Dennis, nagyayabang ka na gagawin mo ring mula sa Penoplex ang bubong. At wala nang iba pa. Sa totoo lang, ang ideya rin ay i-plaster ito at pinturahan lang. Hindi ako umabot, nagsimula nang bumagsak ang niyebe at umulan pa. Kaya kailangan kong baguhin ang plano. Sa susunod na proyekto, susubukan ko pa rin gawin ang ideyang ito gamit ang mesh plaster. Ibig sabihin, nagbago ang mga plano. Nagumawa ulit ako ng balangkas at tinakpan ng profiled sheet sa ibabaw. Ito ay para mabilis na maresolba ang problema sa niyebe. Natapos ko ang bubong noong 8 ng Disyembre. May niyebe na noon, bumabagsak pa ang niyebe at winalis ko at ikinabit ang mga yero. Dahil pisikal talaga hindi ko na kayang matapos agad ang pagpapatayo. Kailangan kong gawin ito ng ganito. Hindi ko naman talaga gusto, siyempre. Kung gagawa lang ako ng simpleng kalkulasyon, kung gaano karami ang kailangang bilhin para dito, talagang nanghihinayang ako. Gamit ang Penoplex. May mas murang opsyon. Kumuha ka lang ng ordinaryong kulay abong tubo ng kanal para sa pagtutubero, hatiin mo sa gitna, gawin mo. May mga standard na bracket para ikabit sa pader na. At ganoon din ang magagawa ko rito gamit ang plastic na kulay abong tubo. Ibig sabihin, dito, may kulay abong tubo ako dito, kulay abong tubo dito, kulay abong. Ibig sabihin, hindi ito kapansin-pansin. Dito naman, kailangan mong bumili ng lahat ng kulay berde at gawin. Pinturahan lahat ng ito ng berde. Berde ang mga tubo ng alulod para mas maganda tingnan. Mas mabilis ilagay ang mga yero, pero mas mahal. Ibig sabihin, ito ang pinakaangkop, mabilis at mura para sa akin. Sa susunod na proyekto, gusto kong subukan maglagay ng palitada gamit ang bitumen mastika, tapos lagyan at gawin itong bubong. At idikit, sa madaling salita, gamit ang bitumen mastika, gamit din ang mga pako. Sa totoo lang. Sa bubong mo ba gusto? Oh, anong nangyari sa pundasyon? Bakit ulit? Noong una, natural ang kulay ng semento pero ngayon itim na ito. Naglagay ako ng waterproofing. Alam mo naman ako, palaging naghahanap ng mas madaling paraan. Ibig sabihin, sa bahay bakasyonan ko, may nag-iwan ng bitumen mastika na pang-cold application. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang tawag dito. Ang tawag dito ay bitumen mastika na pang-cold application. May nagtapon ng 4 na malalaking timba sa basurahan. Kinuha ito ng kapitbahay ko at dinala sa akin. Sabi niya sa akin, kailangan mo ba ito? Libre ulit. Naging libre ang bitumen mastika at nilagay namin dito. Pinroseso namin, pinatuyo gamit ang torch ang pundasyon at agad naming inilagay para mainit-init pa. Ito nga pala. Habang nagpapintura kami, umuulan ng niyebe at may tumutulo pang tubig. Yung bahay ay ginawa sa lubos na matitinding kondisyon. Oo nga. Ibig sabihin, umuulan ng niyebe. Pinipinturahan namin ang pader. Pinipinturahan at nilalagyan ng waterproofing. Lahat ay ginagawa sa gitna ng niyebe at ulan. Dennis, ano ang mga plano mo sa hinaharap? Kung tungkol dito sa estrukturang ito, dito pa ako magpapantay ng lupa. Ganon din at dito sa kanto, magbabaon ako ng singsing na may bigat na 1,2 tonelada. Ibig sabihin, singsing na 1,2 metro para sa 1,2 toneladang tubig. Gagawa ako ng sistema ng pag-ipon ng tubig para magkaroon ako ng technical na balon dito. Ibig sabihin, ang susunod kong proyekto ay paliguan. Ganoon din, 6 sa 6 ang sukat. At gagamitin ko rin ang extruded polystyrene foam na 50 sa paliguan. Matatagpuan ito malapit sa kasalukuyang kubeta. Sa mababang bahagi dito,
ilalagay ang paliguan. Kung may oras pa, gusto ko ring magpagawa ng swimming pool. Para magamit ang parehong swimming pool at paliguan. Lahat ba ito gawa sa extruded polystyrene foam? Oo, ang mga bubong doon ay gagawin sa ibang paraan. Sa plano, sa teknikal na aspeto. Ang pundasyon ay gagawin din sa ibang paraan. Ibig sabihin, ito ay magiging mas mataas. May patong. Ibig sabihin, base sa karanasan mo ngayon, babaguhin mo na ang lahat? Oo. Doon magkakaroon ng mga palapag na may drainage. Ang paliguan din ay magkakaroon ng sistema ng kanal, supply ng tubig at lahat ng iba pa. Pero itatago ko na doon ang mga tubo. Ang mga tubo at kable ay itatago ko na sa extruded polystyrene foam. Lahat ay magiging nakatago. Doon ko na gagamitin. Pero yung pangunahing teknolohiya na ginamit mo, siguro itatago mo pa rin, di ba? Oo. Kahit patapos na ang taglamig, marami pa ring mabigat na niyebe dito dahil sa mga nakaraang pag-init. Mga kaibigan, magbibigay ako ng munting paalala para sa mga gustong sumubok din nito. Alam ng mga may-ari na gumagawa ng proyektong ito ang panganib at handang tanggapin ang posibleng pagkalugi dahil bago at hindi pa subok ang paraan. Kapag nagtagumpay sila, plano rin nilang gumawa ng paliguan at mas malaki at matibay na bahay gamit ang parehong teknolohiya. Ngayon, titingnan natin kung gaano kabilis mararating ang komportableng temperatura sa bahay na nalamigan tuwing taglamig. Maabot nga ba ang liit ng kalan, sarado ang damper at may yelo at niyebe sa chimney, pero ang gas burner ay gumagawa ng himala? Kailan tayo nagpaapoy? Mga 20 minuto na, 23. 6 na degree na ngayon. Nasa sulok ng bahay ang thermometer malayo sa kalan. Habang mainit pa ang gusali, lilipat muna tayo sa unang proyekto na ginawa ng mga kasama gamit din ang parehong paraan. Sa ganitong mga gusali, kami mga silangang Slav ay madalas magsimula sa pag-angkin ng bagong lupa. Sa tingin ko, ang mga palikurang ganito ang paraan ay pwede nang tawaging Euro toilet. Dinala sa ating lugar mula Amerika at Europa ang teknolohiya sa paggawa ng extruded polystyrene foam at plaster mixture. Sa pagdating ng mga materyales na ito sa ating mga kamay, parang nabuksan ko ang kahon ni Pandora. Ngayon, hindi na tayo mapipigilan. Nako, may yelo pala dito. Pinoprotektahan nito ang bubong sa kahalumigmigan. Hindi ko maalala ang plastic na yan at hindi ko rin naikwento. Libre ko rin niyang nakuha. Madaling sabi, tinapon lang ng mga tao sa basurahan ang 5 rolyo na tig 100 metro. Iba-iba ang mga disenyo. Akala ko magagamit ko pa ang plastic na ito, pero nalaman kong self-adhesive pala ito para sa bintana at stained glass. Ayan, ginamit ko na. At saka, noong tiningnan ko noon, ang presyo ng isang rolyo na 10 metro ay mga 5,000. Ibig sabihin, maayos na itinapon ng mga tao ang mga plastic na yon. Ngayon, may 3 o 4 na raang metro ako ng ganitong plastic. Ilan kayang mga palikuran ang magagawa mula dito? Marami. Nasaan ang basurahan na yan? Bakit ang dami ninyong nakakalat doon sa basurahan na napakalaking halaga ng pera? Pakinggan mo, napuntahan ko rin ang basurahan na malapit sa amin. May nakatayo doon na kanistra ng 50 litro ng langis ng Lukoil. Tinadyakan ko lang yon ng ganito. Buo pa siya, sa madaling salita. 4 na litro ng langis ang tinanggal sa kanistra. Kaya 45 litro na lang ng transmission oil ang natira. Gagamitin ko na lang tong langis na to sa chainsaw para pampadulas ng kadena. 45 litro ng langis. Malinis na langis, walang problema. Ibig sabihin, palaging tinatapon lang. At lahat yon para lang sa'yo. May kakayahan si Denise na kumuha ng mga materyales ng mura. Siguro, ito ay isang talento na talagang nakakatulong sa tagumpay sa sobrang murang konstruksyon. Bumabalik tayo sa bahay na gawa sa extruded polystyrene foam. Sana mainit na doon ngayon. At syempre, hindi kami pwedeng bumisita ng walang dala. Nagdala kami ng mga pasalubong mula Belarus. Sabi ni Dennis, may Pepsi Cola at Coca-Cola na sila ron pero imported kaya mahal ang presyo. Ngayon, matitikman na ng kaibigan ang murang Belarusian na cola. Hindi namin napahanga ang kaibigan sa mga Belarusian na keso, longganisa, malamig na serbesa at mga alak. Lumabas na halos lahat ng mga ito ay nabibili rin nila sa Petersburg. Sa susunod, napagdesisyonan naming magdala ng mga produkto mula sa hindi gaanong kilalang mga Belarusian na brand. Marami sila at hindi sila pahuhuli sa mga sikat na tatak. Aling keso ang hihiwain ko? Ayan, yun mismo. Pareho silang Belarusian. Tama. Magandang sagot.
Si Dennis sa tingin ko, Belaruso siya. Hindi pa lang niya alam. Meron tayong Brest-Litovskaya. Ito nga, lahat ng ito ay nandito. Brest-Litovskaya, sorpresa ito, Brest-Litovskaya. Belarusian mozzarella. Sa totoo lang, maraming pabrika ang gumagawa nito doon. Subukan mong banggitin kahit 3. Breski, pabrika ng sorbetes, parang ganon. Oo, ang galing ng mozzarella nila. Ginagamit ko yon para sa pizza. At masarap din ang sulugunin nila, pareho lang ang packaging pero magkaiba ang lasa. Sa madaling sabi, kilala ko sila sa muka pero hindi sa pangalan. Ito lang ang natandaan ko dahil may dissonance. Grabe, ang pabrika ng sorbetes gumagawa ng mga kotse. Hindi, syempre, keso. Paano naman yon? Ganito kasi dito sa amin. Alam mo yon, nagtayo ng bagong pabrika sa tabi o parang sa atin sa Abtobas na nag-assemble ng mga Mercedes. Nagawa nila yung nodal assembly, inayos lang nila yung katabing pabrika, ganun, nodal assembly. Dennis, paano mo na ikabit ang mga istante na to sa ganitong klaseng pader? Maraming nagtatanong kung paano nga ba nakakabit sa mga pader. Doon, parang mahina ang mga pader, parang hindi kakayanin. Pero sa totoo lang, marami silang kayang suportahan. Pero itong mga istante na to, tinitingnan ko maraming nakalagay dito. Inoplex, Technoplex at kung ano-ano pang gamit. Hindi galing tindahan ng istante. Matibay at nakatayo sa sahig. Ibig sabihin, pwedeng solusyonan yan kung hindi kaya ng pader. Gusto ko rin sanang subukan. Alam mo, yung gupitin yung rehas. Ibig sabihin, putulin sa gilid yung rehas. Tapos gawing parang istante. Tapos idikit doon. Gamit ang pandikit. Tapos lagyan ng gamit para nakasabit siya. Hindi nakatayo, kundi nakasabit talaga. Yung rehas lang at patong ng palitada, tama? Oo, palitada at rehas ang puputulin. Gagawa tayo ng istante o maliit na kabinet mula sa extruded polystyrene foam at ididikit ito doon. Tingnan natin ang kalalabasan at lalagyan ng galon, primer at bato. Ano bang pumipigil sa'yo na gawin ito gamit ang kahoy? Ako ba tulad niyang ekologo na nag-aalaga ng puno? Maya-maya ay naging mainit na talaga, uminit na kami at ipinagpatuloy ni Dennis ang pagbabahagi ng kanyang mga plano para sa hinaharap at iba't ibang mga teknik sa paggawa. Dennis, noong una ay plano mong gawing paggawaan ito kung tama ang pagkakaalala namin pero ngayon sinasabi mo na magiging tirahan na ito. Oo, ngayong taon, magiging paggawaan ulit ito. Malamang, sa susunod na taon, magiging parang bahay na ito. Ibig mong sabihin bahay talaga? Oo, magiging guest house o bahay. Bakit? Dahil sa bawat itinatayong gusali sa lote, lalong napapalayo ang paggawaan mula sa mga tirahan. Dahil dito, gagamit pa rin ng mga pang-ukit at mga makina. Siyempre, sa huli, magiging bahay pa rin ito. Gagawa na ako ng semento rito. Magkakaroon din dito ng semento. Halo ng keramsit at semento. Ibig sabihin magdadagdag ka rito ng semento? Oo, siyempre, magkakaroon dito ng semento. Para hindi purong konkreto ang ilalagay, gagamit ako ng keramsit na malalaking piraso. Hahaluan ko lahat yan at ilalagay sa ibabaw ng pad. Ibig sabihin, posible ring magkakaroon ng underfloor heating at lahat ng mga kailangang gawin ay gusto kong ilayo doon sa banda roon. Ibig sabihin doon ka magtatrabaho? Para ito ay nasa pagitan ko at ng kapitbahay. Kasi balak ko ring gumawa ng isang lugar kung saan ako magtatrabaho gamit ang mga bato. Ibig sabihin, ang malalaking batong nakakalat dito ay gagawing mga lababo. Balak mo bang mabuhay ng habang buhay, tama ba? Siyempre, Saka pa lang nagsisimula ang buhay. subukan mong matulog ng 3 oras lang kada araw. Magkakaroon ka ng oras sa lahat. Hindi naman talaga ako natutulog sa araw. Iminungkahi ng mga doktor na matulog ng 8 oras sa araw. Maganda rin sana kung ganun din ang oras ng tulog sa gabi. Ako yung tipo ng tao na kapag may binili ako, gagamitin ko yon hanggang sa huli, hanggang sa masira talaga. Kapag nasira na itong lumang gamit, kukuha ako ng drum na bakal, hihiwa-hiwain. At gagawin ko ulit yon gamit ang kalahati ng drum na bakal. Gaano nakatagal mula nang sinindihan natin ang kalan? 50 minuto. 50 minuto o sinindihan natin nung alas 10 o alas 3:45. Tuyo na ang lahat. At mainit, walang kondensasyon, walang kahalumigmigan. Matagal na ang bahay dito, kailan ka nga huling napunta rito? Noong ika-20 ng Disyembre kami umalis. So, bago pa magbagong taon, nakatayo na ang bahay pero hindi pinainit. Ngayon lang kayo dumating at pinaandar ang kalan. Pakiusap sa iyo, ayos lang ang lahat. Luma na ang bahay, noong 1 taon pa. Kailangan ng bagong itayo. Susunod, aba, ang ganda.
Sandali, kung ikaw ang nagmamaneho, ibig sabihin ikaw ang boss. Sa konstruksyon, planong butasin ni Denise ang pader at lagyan ng bintana. Ang ginamit na frameless na teknolohiya ay dapat magpapahintulot na magawa ito halos kahit saan. Denise, eto, naging kilala na ang YouTube channel mo, sapat na. Ilan ang subscribers mo nung nagsimula kang mag-vlog? 2. Wala. Kailan ito? Ilang buwan na ang nakalipas? Kailan ito nangyari? Kailan lumabas ang video? Nobyembre o Disyembre? Oo, Disyembre lumabas ang una niyang video. Sa tingin ko, Disyembre 1. 2 buwan at kalahati na ang lumipas, tama? Ilan na subscribers mo ngayon? Kamakailan lang, eksaktong 5,500, malaki ang interes. Maraming tao ang nagsusulat na may magpapagawa ng dagdag sa bahay, may gagawa ng garahe, at may iba pang plano. May isang tao ngayon na nagtatayo. Sa tingin ko, 90 metro ang haba, 5 ang lapad, o 40 metro. Hindi ko na matandaan. Hindi, siyam na numero yata yun. Oh, 9 na numero na yan. May nag-message sa akin na gusto ring magpatayo agad ng 10 bahay gaya ng ginawa ko. Agad ko silang ipinaliwanag na hilaw pa ang eksperimento na ito. Ibig sabihin, talagang hilaw pa. Kung gagayahin nila ako, hindi ko gustong akuin ang responsibilidad para sa ginagawa nilang paggaya. Kung may babaguhin sila, gagawin sa sarili nilang paraan, o may mali, pakiusap, ulitin lang ninyo. Pero huwag ninyo akong sisihin. Ayokong akuin ang responsibilidad para dyan. Ginawa ko ito para sa sarili ko at nag-eksperimento ako. Kung paano mag-eksperimento ang ibang tao, eksperimento na nila yon. Pero ginagawa mo yan sa sarili mong panganib. Oo. Sarili ko lang talaga ito. Kaya kumuha ako ng pinakamurang mga materyales. Sinadya kong bilhin ang pinakamurang mga materyales para makita kung paano ito gagana. Pinakamurang mga materyales. Siyempre, maaari rin silang gumamit ng mamahaling materyales, lambat at pandikit. Ipinakita ko ang pinakamurang opsyon kasi palagi kong sinusubukan muna na gawin ito sa murang paraan. Hanggang sa bahay, hanggang sa una naming bahay. Ilang metro kaya yon? Sa tingin mo, mga 10 metro siguro. Hindi, mas marami pa. Mga 15 metro, oo. Noong nagtatrabaho ako dito at binuksan ko ng malakas ang speaker, mataas talaga yon. Ibig sabihin, si Ira sa bahay nanonood ng mga video niya kung ano-anong kalokohan ang pinapanood niya. Oo, palagi siyang nanonood ng kung ano-anong kalokohan. Kaya hindi niya narinig na tumutugtog dito. Ibig sabihin, yung musika. Sa 15 metro, sa loob ng bahay, hindi mo maririnig. Para sa akin, basta hindi yumuyuko ang tabla sa niebe, ayos lang. Kapag yumuko, dapat mag-isip ng paraan at suportahan. Kung nakausli pa ang tabla, dagdagan pa ng niebe, tama? Ibig sabihin, baluktot ang tablang nabili mo kung nakausli pataas. Denise, tingnan mo, hanggang tuhod ang niebe dito sa labas ngayon. Pero sa bubong, kaunti lang ang niebe. Bakit? Simple lang ang sagot, pumunta kayo at kunan ng video ang unang bahay, wala ring niebe doon. Kasi nagkaroon ng pagkatunaw at lahat ng niebe ay natunaw at bumaba. Bakit? Dito may 20 sentimetro ng niebe sa harap ng pintuan. Tingnan mo, dito. Kasi bumaba siya mula sa bubong at nahulog. Kaya nandito siya ngayon nakaipon at natapakan. Sa bubong ba? Maraming niebe ang ibig mong sabihin? Oo, pero paano ko sasabihin wala ako nun dito? May niebe pero wala ako. Medyo nag-alala ka ba na baka pagdating mo bumagsak na ang bubong? Sa totoo lang, hindi ako nag-alala kasi wala naman akong pakialam. Hindi, kasi gaya ng sabi ko dati, kailangan makipagkaibigan sa kapitbahay. Yung kapitbahay namin, lagi kaming nagkakausap, pati yung ibang kapitbahay, lagi rin kaming nagkakausap at lagi kaming nagsusulatan. Siyempre, may mga kaba. Oo, may kaba talaga. Ibig sabihin, pati mag-asawa, nagsusulatan din. Ibig mong sabihin, nagsusulat kayo para sabihin umakyat at linisin ang niebe? Hindi, tumingin lang sa paningin gaya ng dati. Oo, parang, kamusta na ang bubong natin? Ayos lang ba? Matibay pa ba? Ibig sabihin, ayos lang lahat. May kaba. Kasi bakit nga ba may kaba? Tulad ng nasabi ko, ako ang gumawa ng bubong pero mali ang sistema ng truss. Bakit nga ba? Dahil nagmamadali ako. May kaba na baka madurog dito o kaya'y bumigay doon. Pero sa huli, halimbawa, yung poste na lumubog sa lupa ng ilang sentimetro, ibig sabihin may mga naging bigat talaga.
Hindi umabot ng 2 sentimetro, karamihan 1 sentimetro lang. O, mga 1 sentimetro hanggang 1 kalahati. Oh, at yun ay dahil lang sa mahina ang pagkakatali. Tama yun. Oo, posible nga dahil sa mahina ang pagkakatali. Ibig sabihin, palaging may mga pag-aalala. Kahit ano pa ang gawin mo, kahit ano pa ang itayo mo, palaging may mga pag-aalala. Ibig sabihin, yung mga taniman na ginawa ko, nag-alala rin ako na baka bumuka dahil sa lupa. Pero nung binuhusan ko ng tubig hanggang sa pinakagilid para basain ang lupa, tiningnan ko, yung extruded polystyrene foam ay matibay. Ilang metro nga ba yon? 6 na metro ang haba ng taniman ko, 45 ang taas. Oh, bilangin mo kung ilang kubiko ng lupa ang nandoon. At lahat ay nakatayo pa rin. Ang samahan namin ng extruded polystyrene foam ay namumuhay ng magkakasundo. May kaibigan ako sa lungsod na gamit ang Niva at nakabili ng maraming plaster alkali-resistant fiberglass mesh mula Amerika para sa bagong proyekto, mura lang. Dahil lumalamig ang relasyon ng mga bansa, ayaw na itong gamitin ng mga tagapagtayo sa Petersburg. Ibinahagi ni Denise ang mesh sa amin ng libre. Kami ay mga home builders mula sa Belarus, matipid din kaming mga tao. Pwede na sa amin ang banyaga, ang mahalaga libre ito. Malapit na naming subukan kung matibay ito at kung kaya nitong makipagsabayan sa Belarusian at Chinese naming mesh. Iiwan ko ang link ng unang video tungkol sa bahay na ito. Sa ibaba ng video, mag-like kayo ng malaki. Mag-subscribe kayo sa channel ng mga awit ni Yasha Kosiaka at mag-subscribe din kayo sa channel ni Denise na tinatawag na mga diary ng Hardinero Denise. Doon niya mas detalyadong ipinaliwanag ang eksperimento sa konstruksyong ito. Mag-subscribe kayo sa channel ni Constantine na Bati ng Tahanan. Kasabay nito, may bagong video rin kung saan nagkukwento ang kaibigan gamit ang sariling pananaw sa mga pangyayari. Mag-subscribe din kayo sa aking Zen, TikTok at Instagram na hindi ipinagbabawal sa Belarus. Lahat ng link ay nasa ibaba ng video. Pindutin nyo rin ang kampanilya para siguradong maabisuhan ko kayo. Oo, sana'y maghari ang kapayapaan sa mundo. Salamat. At baluktot pa rin. Hindi naman tayo mabunan dito para sa Java Pass, di ba? Oh, syempre, kung sakali mahahanap tayo. Mainit ang Penoplex kaya maayos tayong mapopreserba.